Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo. Ngayong ang kasalan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiyo po. Pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay nagtatamasa ng kapayapaan at katatagan, nabubuhay sa pagkakatakot sa Panginoon at lumalago sa pag-aaliw ng Espiritu Santo. Ngayon si Pedro sa kanyang pagdalaw sa lahat ay dumating sa mga banal na nasa Lida. Doon ay natagpuan niya ang isang taong nagngangalang Eneas na 8 taon nang nakaratay sa higaan sapagkat siya ay paralitiko. Ani Pedro sa kanya, Eneas, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka at tiklopin ang iyong higaan. At siya'y tumindig agad. Nakita siya ng lahat ng mamamayan sa Lida at sa Saron at nagbalik loob sila sa Panginoon. Sa Jope naman ay may isang alagad na babae na nangangalang Tabita, na ang ibig sabihin ay Gasela. Siya ay mapanggawa ng mabuti at mapaglimos. Nang mga araw na iyon ay nagkasakit siya at namatay. Pagkapuna sa kanya ay binurol sa silid sa itaas. Yayamang ang Lida ay malapit sa Jope. Nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nabuo, inutusan nila ang 2 lalaki na pakiusapan siyang pumaroon agad sa kanila. Tumindig si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya ay sinama agad sa silid sa itaas at nilapatan siya ng lahat ng balong umiiyak upang ipakita sa kanya ang mga paro at mga balabal na ginawa sa kanila ni Tabita na ito'y kasama pa nila. Pinalabas ni Pedro ang lahat at saka nanalangin ng paluhod, humarap sa bangkay ng wika. Tabita, bumangon ka. Iminulat nito ang mga mata at nang makita si Pedro ay naupo. Iniabot ni Pedro ang kanyang kamay at itinindig siya. Tinawag ang mga banal at ang mga babaeng balo at siya'y iniharap. Nabuhay sa kanila. Nahayag ito sa buong Jope. Kaya marami ang sumampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salmo responsorio ang ating tugon. Ano ang ibibigay ko sa Panginoon sa lahat niyang ginawa sa akin? Ulitin po natin. Ano ang ibibigay ko sa Panginoon sa lahat niyang ginawa sa akin? Paano kong gagantihin ang Panginoon sa lahat niyang kabutihang ginawa sa akin?
Itataas ko ang kopa ng kaligtasan at sasambitin ko ang pangalan ng Panginoon. Tugon, tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng buo niyang bayan. Mahalaga sa mata ng Panginoon ang pagkamatay ng mga tapat sa Kanya. Tugon, O Panginoon, ako ang lingkod, anak ng utusan mong babae. Pinalaya mo ako. Sa iyo ako'y mag-aalay ng hain ng pasasalamat at sasambitin ko ang pangalan ng Panginoon. Tugon, magsitayo ang lahat para sa pagbibigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang panahong iyon, winika ng mga alagad ni Jesus. Mahirap unawain ang pananalitang ito. Sino ang maaaring makinig niya? Napaghalata ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ikatitisod ba ninyo ang mga bagay na ito? Ano nga kung makita ninyo ang anak ng tao na umakyat sa kinaroroonan niya noong una? Ang Espiritu ang siyang magbibigay buhay, ang laman ay walang katuturan. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit, may ilan sa inyo na di sumasampalataya. Nalalaman ni Jesus mula pa noong una kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulos sa Kanya. Idinagdag pa niya, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang makalalapit sa akin kundi kalooban ng Ama. Buhat noon ay marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya winika ni Jesus sa 12, kayo, ibig din niyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami patutungo? Taglay mo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami ay sumampalataya at nababatid na ikaw ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa na namang pagkakataon na tayo ay nabigyan upang bilang mga mag-aaral at mga magulang sa isang araw na pagninilay at pakikinig sa mga inspirasyong hatid sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mga mag-aaral at mga magulang, napakaganda po ng tema natin ngayon sa ating pagninilay. Binigay po sa akin na ating pagnilayan ay, where are you going? Ito yung tema ng retreat natin ngayong araw. At ang ating Ebanghelyo ay saan na ba tayo patutungo sa ating buhay? Lalo na po sa kasalukuyang panahon o sitwasyon natin ngayon. Maraming mga pagsubok, maraming hamon dahil sa banta ng pandemya, kahirapan, kawalan ng hanap buhay, gutom, at ano pa mang nagpapahirap sa ating sitwasyon. Saan tayo patutungo mga kapatid? Sa ating dating buhay ba, na puno ng bahid ng kasalanan, kasinungalingan, at pagkukunwait? O sa daan ng pagbabagong buhay, na hangad ang pagpapala at kabutihang hatid sa atin ng mabuting balita ng Panginoon? Sabi nga ni Pedro, saan kami patutungo? Taglay mo ang salita ng buhay na walang hanggan.
Alam nyo, sa araw-araw nating buhay, ang ating Panginoon ay hindi napapagod, hindi nagsasawa, na gumawa ng paraan upang ipahatid sa atin ang mensahe ng kanyang pag-ibig, awa at habag. Pag-ibig, awa at habag na kanyang pinabawatid at pinahatid sa ating kanyang pinakamamahal. Kagaya nga sa kaganapan sa unang pagbasa, kung maalala natin, sa narinig natin, kung saan ang mabuting balita ng kaligtasan, kagalingan at bagong buhay ay pinahahatid ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro, kung saan pinagaling at nabuhay muli si Dorcas. Isang palatandaan at mensahe ng Diyos para sa lahat na siya ay dakila at nagmamahal sa lahat ng nananampalataya na gustong sumunod sa kanyang mga salita. At sa gaganapang iyon, mga kapatid, marami ang sumunod sa daan ng pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo, sa kabila ng mga ginawa ng Panginoon, kahit gumagawa ang Diyos ng paraan upang tayo ay makita ang daan ng kaluwalhatian niya, sa may mga pagkakataon pa rin, tayo ay binibigyan pa rin ng kalayaan na pumili aling daan ang pipiliin natin. Gaya ng ating narinig sa ating Ebanghelyo, sa mga na mabibigat na mga salitang binitiwan ni Kristo, marami sa mga alagad ang sumunod at tinanggap ang hamon ng wika ni Jesus. Subalit, kung marinig din natin, marami din ang tumalikod at mas piniling balikan ang kanilang buhay. Pero hindi sila pinilit ng Panginoon na sila'y manatili, sila'y malayang pinili na tumalikod. Tayo din, ngayong araw sa ating pagbibigay, binibigyan tayo ng pagkakataon na marinig ang mensahe ng Panginoon. Ang tanong, sa tulong ng ating tema ngayong araw ng pagbibigay, saan ka patutungo? Saan ka direksyon pupunta? Yayakapin ba natin ang hamon ng mga wika ni Jesus na mabuting balita kahit pa masakit at tagos sa puso ang hatid na katotohanan? O pipiliin din ba natin talikdan si Jesus at balikan ang ating buhay na makasalanan, kasinungalingan at makasarili? Mga kapatid, makipot at mahirap ang daan ni Kristo. Makipot, mahirap na tatahakin natin kung ito ay pipiliin natin. Subalit, Jesus assures us na sa dulo nito hatid ang kaluwalhatian at kasiyahang kasama ang Panginoong Diyos. The glory and the everlasting life with God. Nawa, mga kapatid, mga mag-aaral, mga magulang, lahat na naririto sa ating pagdiriwang at sa pagninilay. Naway hingin natin sa Panginoong Diyos na gabayan tayo at turuan tayo na piliin ang daan ng katotohanan at kaligtasan. Hingin natin kay Kristo na palakasin tayo at liwanagan ang daan na Kanyang binubuksan para sa atin. At hingin natin sa Espiritu Santo na pawiin ang takot, pagod at pag-aalinlangan at palitan ng pagtitiwala, pananampalataya at lakas ng loob na ang bawat isa sa atin sa pagpili natin na lakbayin ang daan ng kaligtasan. Nawa ang pagninilay na ito ay maging mabunga at makatulong sa atin upang piliin natin ang daan at ang sagot sa tanong sa atin, saan tayo tutungo? Amen. Ipagdasal natin ang bawat isa na nawa
ay bigyan ng liwanag at inspirasyon ng Panginoon. Lalo-lalo na ang mga mag-aaral at mga magulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. At ipanalangin natin ang lahat ng mga intensyon na nasa ating mga puso, dalawa, ay pakinggan at tugunan ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang Panginoon. Amen. Kapugi-pugi ka Diyos sa mga inikasa sa sanlibutan sa kagandahang loob na itong aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapugi-pugi ka Diyos sa mga inikasa sa sanlibutan sa kagandahang loob na itong aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng iyong paggawa, ang alak na ito maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay karudan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kaludan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Subayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas na maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksan ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabing, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo, ni Antonio na aming Obispo Emerito, at ng tanang kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila tatuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawan mo pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Virgin Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng mga parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ibayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawagin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya mo sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos,
Mga kapatid, narito si Jesucristo ang kordero ng Diyos na siya nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang bigin. Ang katawan at dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinululutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa muli maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagdiriwang na ito at naway patuloy kayong gabayan ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating banal na misa. Umayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.